a proud woman. But most of the time, we barely know her, much less know her name. Yan ang itatanong ko sa mga paborito at hinahangaan nating personalidad. Sinong nanay mo? Magandang gabi. Ako po si Jaya. We are turning the spotlight on the dedicated, loving, and formidable woman behind every success story. So join me as we honor, salute, and celebrate one proud mama. Time to let the whole world know one proud mama, one proud mama, the one behind the star they know. One proud mama, one proud mama. Time for you to scream and shout, show them what she's all about. One proud mama. Miss Tessie Tomas is the quintessential comedian who breathed life into memorable characters such as Amanda Pineda, Bonnie Buendia, at of course, Meldita. Sa totoong buhay, napakaraming papel din ang kanyang ginampanan at patuloy na ginagampanan. Dahil bukod sa pagiging artist at career woman, Miss Tessie is also a devoted mother and a committed humanitarian. Under my umbrella, Ella. And here is the latest weather report from Pag-asa. The weather for today will be sunny and bright. The birds will be chirping. The flowers are blooming. And by and large, the people of the Metropolis, Metro 8 and Metro Manila will be wearing a smile as Tropical Depression Laura enters the Philippine area of responsibility. Accent on the last A. Tinwagkak, dito papasok ang hito. Starring Bonnie Buendia, ang bituing matapang, my great showbiz comeback. New York, Rio, Tokyo. Tessie Tomas, the country's premier comedian. Yung tawang ko. Yung tawa ng mahinhin. Huwag naman. Nasa gitna tayo ng bukid, Jaime. Maraming makakakita dyan na magsasaka. This former advertising hotshot stormed through the boob tube as the wacky weather girl Amanda Pineda in the legendary sitcom Champoy. May inip factor din yung mga tao doon. Rico Flores, Noel Trinidad. Doon kami nagkikita-kita. June Urbano. Yon. Ariel Ureta. Ariel Ureta was sa J. Romero noon. Parang after office, magja-jamming kami doon. Tapos magkukwentuhan, magjo-jokes, may kumakanta. Tapos sabi ni Rico Flores, pagkakitaan na natin itong creativity natin, alam mo may isang cocktail party kailangan ng entertainment group. Magbuo tayo ng isang parang mini show. Sabi ko talaga, anong gagawin ko? Basta, di ba, copywriter ka, gumawa ka ng mga commercial spoofs. So, yung very, very first na ginawa ko, and this was prior to Champuy pa, no? Champuy was 81, this was 74, 75, was as Stacy Abubakar. Pakispell nga ho, Eveo, V-E-Q-U-E-R. Ano ho ulit, Eveo, V-E-Q-U-E-R? Hindi ko maintindihan eh. Ay, paki-explain. Sige, I will give a representing word to each and every letter of my alphabet. Abubakar, A as in Paul, B as in vehicle, U as in Europe for the first time, B as in vehicle for the second time, A as in April for the second time, Q as in Cubao for the first time, U as in Europe for the third time, E as in April for the third time, and R as in are you lonesome tonight? I hope not. At the start of the 80s, Noel Trinidad convinced the group to go into television. Napunta na kami sa television, but I continued to write my own materials. For instance, yung Amanda Pineda, ako lahat pa nagsusulat noon. Basta lahat ng monologues ko sa Champuy. But more needed to break out from this brilliant mind. From Amanda Pineda, parang nababahala ako na tinatawagin ako Amanda Pineda. So, walang taste ito mas na rumirihisto. Sabi ko, Preke, baka naman Amanda Pineda na ako forever. I don't wanna get stuck. The country's revolution in 1986 provided resolution to this creative crisis. Sa time to be more politicized, kailangan yung gagawin ko, hindi na lang ako nagpapatawa. Nagmo-mold ako ng opinion ng tao. Dati-dati pag naiinitan ako, may tagapayo. Pag inaantok ako, may tagahikab. I think, pag in-spoof ko si Imelda, mas effective kesa kung gawin kong dramatic play. Baka mabore ang mga tao o mainis masyado. Kasi bali, ginawa ko yung comedy ko
Yun ang ginawa kong pinaka-mascot nung lalim na gusto kong parating sa tao. Born in Catbalogan, Samar, Tessie is the second of 6 children. As Tessie often studied her mom's scripts for a drama program on radio. 9 years old ako nung naalala ko, una ako nagbabasa ng mga radio scripts ng mother ko. Napapascinate ako kasi nga nung palang ako gumagaling sa reading. Tessie attributes much of her creativity to radio. Ang imagination ng bata noon, very rich kasi radyo lang yan Bago na mayagpag si Miss Tessie Tomas bilang Queen of Daytime TV, her mother, Laura Hermosa, ruled the airwaves as the Queen of Radio Drama. But Mommy Laura concedes that her daughter is the better actress, a stamp of approval that could only come from one proud mama. Mga minamahal kong kababayan, narito na ngayon ang tunay na iron butterfly, ang kaisa-isang first lady sa buhay ko, Queen of the Jet Set, product of brilliant marketing, merchandising, and related profiteering, lover of the true, the good, and the beautiful, Laura Hermosa. Sasaksakin kita. Laura La Forteza Hermosa. Rings a bell? Siyempre, dahil dating radio star ang proud mom ni Miss Tessie Tomas. Over sa akin sa radio, that was way back in 1949. Naka-discover sa akin yung teacher ko sa Tagalog. Writer siya sa soap opera. Kami merong audition sa DCRH. Nag-audition kami. So luckily, nakapasa naman ako. Her most notable works in the airwaves include Gulong ng Palad and Diwa ng Pag-asa. Bata pa lang si Mami Laura, radio gaga na siya. Niloloko mo naman ako, dinadaya mo ako Iyoko na sa'yo, sumugit at sa talay ko. Binilang mo kayo ng social mo kayo kung gusto nyo. Mahilig ako sa drama, mahilig ako sa mga istorya, mahilig ako makinig sa radyo, yung mga lumang mga soap opera. Nung araw kasi wala pang ang television, puro radyo. So, ang nanay ko ang hilig niyan. Maski nagtitinda siya, meron siyang transistor. Kaya naman daw meron silang flair for assuming different characters. Kasi nung araw, alam mo, live ang hindi ka pwede magkamali, hindi ka pwede mag-cut, no? Sabihin, live yun. Siyempre, pag sinabing live yun, kung minsan walang karakter. Kung minsan wala yung, ganun kami ng ganun. Pag ginanong ka, naku, ay, Lola, hindi mo pwede, ganun, di ba? Basahin mo na dahil may script ka, di ba? Kaya naman ito ang naging legacy niya sa anak niyang si Tessie, who took this art to new heights. Siyempre, masaya ako at nagmamalaki ko yung anak ko. Before si Tessie is called, is called the daughter of Laura Hermosa. Now, I'm only the mother of Tessie Tomas. Nakilala niya na mama ko, pati mga sikreto niya sa buhay, pati mga drama-drama niya sa buhay, di ba? Hoy, ako ba chini-chisis mo? Sige ka, mag-walk out ako. Ha? Paano ka mag-walk out? Dito ka nakatira. Ay, oo nga pala. Ang dalawang reyna, makakasama ko na sa One Proud Mama. Carly Smith. Welcome back to the show. And tonight, we are in the presence of entertainment royalty. So let's roll out the red carpet. And here is the exceptionally talented Miss Tessie Tomas and of course the legendary Miss Laura Hermosa. Wow. One Proud Mama. Okay. Siyempre po, we want to find out as much as we can about you. Yung successful si Miss Tessie Tomas dahil
may isang Laura Hermosa sa likod niya. So, we'll start off with origins muna tayo. Kayo po ay taga-Pangasinan. Oo. Pero, My parents are from Pangasinan, yes. And then, but we grew up in Manila. Tama. 15 silang magkakapatid, by the way, ha? 15 lang ang nakayanan ng lola ko at lola. how does it feel yung, ano po ba ang style pagka 15 kayong magkakapatid? Yan, ganda Paano question. po ang relasyon ng magkakapatid? Oh, ang gulo. Siyempre mahirap din dahil ang parents ko is taga-palengke. Nagtitinda sila ng mga prutas, tsaka dati mga kamatis, kung ano, basta taga-palengke sila. Hindi ba tama ba ako na nung Japanese occupation, dahil 15 kayo magkakapatid, nag-worry si nanay na baka pag ganyang giyera, nagtakbuhan, maggutom kayo, tinatalian sila ng pagkain sa bewang? Paano, ano itinatali? Paano Paano? yun? Ano Pag yun? nagkakahiwalay-hiwalay kami, takbuhan, di ba? Oo. Pero kami pagkain. Anong klase ang tinali sa inyo? Tinapay. Ano? Ano pa? Tinapay, yun. At saka, may tubig, wala na. Oh, meron tubig. May tubig sa plastic? Oo. Saan nilagay? Kamote. Kamote. Okay, tamang presence ng... Tubig Para, sa... ito, nilagay lang niya, binalot niya ng plastic, tapos itinali sa mga bata. Para nga naman, di ba? Tama Pag naman siya. magkahiwalay siya, Nagkahiwalay kayo, they have something to eat. mm, Parang napaka... Galing.